Kung mahilig ka nga sa lutong isda na may gata at gulay ay eto na ang para sa'yo. At nalaman ko nga na pag pinagsama mo ang bangus at tilapia ay hindi naman sila mag-aaway. Na para bang kung kulang ang niluto mo ay sure na mas mag-aaway pa kayo ng mga tao dyan na kasama mo sa bahay. Una kong ginawa ay pinrito ko muna yung tilapia at nilagyan ko ito ng 300 pieces na asin. Kasunod naman ay isinama ko na ang ating homeless na bangus. Make sure lamang na maluluto natin ng ayos sa pagpiprito upang hindi ito madurog kapag nilagyan na natin ng halo. Pagkatapos na maluto guys ay inahon na nga natin ito sa kahirapan. At pagkatapos na ay magigisa tayo ng 200 pieces na sitaw. Pwede rin naman tayo guys gumamit ng iba't ibang klase ng gulay. Depende kung ano yung gusto nyo. Basta wag nyo lang ilagay yung pang chop suey, okay? So dito guys gumamit lang ako dito ng sitaw. Pwede kayong gumamit ng talong o kaya pecha. Usually yun yung nilalagay sa mga isda na ginagataan. So ayan guys, sinalo ko na siya. Nilagyan ko siya ng oyster sauce. Isang maliit na pack lang ang ginamit ko. Tapos nga nating magisa ng bahagya ang ating gulay ay lalagyan na natin ito ng instant na gata. So mas okay pa rin yung organic na gata na nabibili sa palengke guys. So ito kasi madali ang luto lang talaga siya. So kaya sa tindahan lang ako bumili ng ating gata. And then after nating ilagay is pakukuluan natin siya ng bahagya at hihalo natin. So guys, mas masarap pa rin ang organic na gata. Okay? Pero pwede rin naman yan yung instant kung talagang no choice na kayo. And after that guys, pakuluan na natin at lagyan na natin ng asin. Pagkatapos naman ay ilalagay ko na guys dito yung ating pinrito na isda, tilapia at yung bangus. So after nyan guys ay pinaghalo ko na sila, is lalagyan na ulit natin sila ng pampalasa. Although may asin na yan yung ating mga isda, no? Hinalo ko na lang yung ating gulay sa ating fish. Nasa inyo yan guys kung gusto nyong ihalo or lutuin nyo ng magkahiwalay. Ako kasi gusto ko siyang ihalo para maglasang isda yung ating gulay. And then nilagyan ko to ng kaunting tubig at eventually nilagyan ko ulit ng kaunting gata. So after that is hahaluin ko na siya ng bahagya guys. Ayan. So pakukuluan ko na siya hanggang matotally cook na yung ating isda at yung ating gulay. And then lalagyan ko yan ng sili. Depende sa inyo. Kung lahat naman kayo kumakain ng maanghang, pwede nyong tagtarin yung sili tapos ilagay nyo dyan. So yung lasa guys is depende talaga sa inyo. Pwede nyo siyang dagdagan ng patis o kaya dagdagan nyo ng asin or gata. Dito sa akin naman is hindi ako pwedeng masyadong mataas ang panlasa. So ayan guys, nilagyan ko na siya ng suka. Kapag naglagay tayo ng suka guys ay wag natin itong hahaluin. Pagkalagay ng suka, hayaan lang natin siyang kumulo at maluto yung suka na nilagay natin. And then naglagay ako dito ng mga sigli na hindi ko na siya chinap. Yun nga, depende sa inyo kung gusto nyo maging mas maanghang yung luto ay i-chop nyo siya. Tapos ako naman yung naglagay dito guys ng minced garlic na fried. And that's it guys, ready to eat na siya.